ko mga kababayan, sir, this is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 16, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may SM City, North EDSA, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may San Agustin Transit New Era, Kulyatan, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang umpisa na pumunod po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang antay at na kuhanap po natin sila. Mahal po tayo ng Diyos at gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon sa Kanya. Bago po ako natapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Noong taong 1798, ang barkong tinatawag na Bounty ay naglayag mula sa Inglaterra patungo sa mga isla ng South Seas upang magtanim ng mga bagong puno para sa kaharian ng Great Britain. Pagdating nila ay nakita nilang magandang lugar, kaya naman nagpanukala ang mga tripulante na doon na sila manirahan. Sinunog nila ang barkong Bounty sa karagatan upang hindi na sila masundan. Kumuha sila ng kanilang mga asawa sa mga natibo at nagpasimula silang mabuhay ng maligaya. Ang isa sa kanila ay gumawa ng alak mula sa niyog at hindi nagtagal ay nagkaroon ng alasingan, kaguluhan, sakit at mga patayan. Ano man, ang lahat po ng mga lalaki ay napatay maliban kay John Adams. Sa kanyang kalungkutan at takot na hinaharap ay nakaisip siyang tumawag sa Diyos. Sa isang baol ay nakakita siya ng isang sipi ng Biblia. Ito ang ginamit niya sa pagtuturo sa mga bata at matanda. Pagkaraan ng 20 taon, isang barko mula sa Inglaterra ang dumating sa isla ng Pitcairn. Nakita nila ang isang paraiso. Walang sakit, walang krimen, walang kaguluhan. Makadiyos ang mga tao, marurunong, masasaya at mapapayapa. Ang kahangahang pagbabago na ito ng mga tao sa lugar na iyon ay nakaakit sa mga atensyon ng mga dumadaang mga barko hanggang sa ito ay makilala ng British government at ng buong mundo. Kaibigan, marami na ang nabago ng dahil sa pagbabasa ng Biblia. Gusto mo rin magbabago ang iyong buhay? Ngayon na ang panahon. Basahin mo at pag-aralan mo ng buong puso ang liham na ito ng pag-ibig ng Diyos.
para sa iyo, para sa akin. Buksan mo ang iyong puso at may pananampalatayang manalangin. O Panginoon, salamat sa iyong katotohanan na nasa mga kasulatan. Tulungan mo po akong ito'y ingatan at sundin. Ipakita mo sa akin ang dapat kong baguhin at ito'y akin gagawin. Ang salita mo'y inulan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magbabago. Gian po. Hindi po, Melo po. Ang Melo po, Melo. Opo, ay Melo po, Melo. Yes. Yes po, Melo. Tama po? Opo. buhay ko'y ng panalangin. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Pag-ipunan natin, yung magtikain natin. Pero gusto ko muna iPad mo. Agos ng tubig sa Pag lalo na pag nakapag-aral ka na. pag-antak na ako, Ang laptop. Yan, so na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. This is John, the Filipino channel ng inyong po. Paalam po.